Good morning! Mandi nga nito at ako naman yung may pasok. Tapos na kasi yung summer class ni Esa, pero linis nga din ng puguan ngayon ni Daddy, kaya naman ako yung tutulong sa kanya dahil may sakit yung tumutulong talaga sa kanya. Ayaw nga magpatulong ni Daddy, pero sabi ko nung oras pa siya matatapos. Ngayon pa naman kahit tag-ulan na, napakainit pa din. At isa pa maaga talaga akong bumangon para nga matulungan ko siya. Dapat kasi mga 6:30 tapos na kaming maglinis para makapahinga pa ako bago ako gumayak. Dati pa naman tumutulong na talaga ako kay Daddy dito sa puguan. Pero dahil may katuwang naman na siya, tuwing hindi na lang pwede yung katuwang niya, yun na lang yung time na tumutulong talaga ako sa kanya. Nagkataon lang na medyo gahol kami ngayon kasi nga maaga yung pasok ko. So kaninang 5, ang nagbabantay sa kanila sa kwarto ay si Mama, kaya lang umalis din siya kasi nga babantayan naman niya yung pamangkin ko sa kabila. Bandang 6 lalabas na rin yun kasi magbubukas siya ng tindahan niya. Pero gabi pa nga lang, nasabihan na namin si Jacob kung ano yung dapat niyang gawin kapag nagising yung mga kapatid niya. Kapag nga si Kuya Jacob yung nagbabantay, dalawa lang yung pinupuntahan nila. It's either pupunta sila dun sa fish kapitbahay or sa kwarto lang sila. Pero kadalasan kapag ganitong kaaga, nandito lang sila sa kwarto. Kainaman, bago ako bumangon ay napabreastfeed ko na si Johan kaya busog pa siya, late na siya nagising. At isa pa, bago nga rin ako tumulong kay Daddy sa puguan, ay nagsalang na ako ng sinaing, nagpatong na nga lang ako ng itlog. Para meron na kaming kakainin pagkatapos dito. Ha? 6:20. Sabay-sabay na. Kunin mo yung water kita, Daddy. 6:20 nga lang nung natapos kami, naglinis lang ako ng katawan tapos nagbihis lang ulit. Nagtimpla na rin ulit ako ng Milo kasi pagka ganitong umaga gusto ko talaga yung mainit yung hinihigop ko. Sinamahan ko na nga si ate dito sa terrace na kumain. Fast forward, etong at nakagayak na ako. Maaga nga rin ako kasing papasok ngayon kasi hindi ako pwedeng malate at ako yung magbe-beat sa aming program. Eka nga nila hawak ko ang beat. Diyos me, ako lang pala may hawak ka ng beat. Sige, bibitawan ko na. Pasakay na nga sana ako dyan, kaya lang sabi ni Daddy wait lang, bakit daw wala akong sombrero? Kaya naman sabi ko, okay lang kahit wala akong sombrero, medyo maaga pa naman. Pero mapilit nga si Daddy, kaya naman pinahawak niya ulit sa akin yung cellphone at kumuha siya ng sombrero. And naisip ko nga rin na kailangan ko nga yun kasi nga kung half day lang kami, tanghali ako uuwi at katirikan nung araw. Naku, kahit naka-sunscreen pa ako, napaka-half day pa rin noon. Kainaman naman kasi sa akin dahil nga naturuan naman ako ni Daddy magmotor, so nakakapagdala na ako ng motor pag pumapasok ako, pero dito lang sa gawing bukid. Kapag naman sa gawing bayan, kailangan may kasabay ako o kasama ako. Kapag wala, talagang ihahatid niya ako. Ang problema lang kapag ihahatid niya ako yung mga bata, walang magbabantay. Balik na nga tayo dito. Ito na nga't umalis na ako dahil nakuha ko na yung cup na binigay ni Daddy. Na lang talaga half day lang kami kasi wala nga akong dalang pump. Fast forward, nung nakauwi na ako, ere nga yung magkapatid, inabutan ko, kainitang tapat, nagbabay. Mga hulas na hulas, parang yung ama, ere, inabutan ko rin na nagse-setup nitong solar niya. Yan nga yung pinagkakaabalahan niya ngayon kasi naman sobrang taas ng kuryente sa panahon ngayon. Well, halos naman talaga lahat tumaas na. Pagkatapos nga niya, nagtanghalian lang din kami tapos pumasok na rin kami sa kwarto. Subukan ng rice. Kaya, una. Kanina pa kasi kumakain yung kuya mo, sabi ko sa'yo kumain ka na. Tinry na nga rin ni Daddy yung setup niyang solar dito sa TV namin. Ito nga kasing TV namin mula umaga hanggang gabi ay walang tigil ang andar niyan. Halinhinan nga kasing nanonood yung 3 bata dito. Ayan. Ano yan dyan? Tuwing hapon na talaga umuulan talagang tag-ulan na. Kaya lang minsan kahit umulan na, lalo lang umaalansangan pagkatapos nun. Maya-maya nga nagising na nga rin si Esang. At happy nga siya kasi may uwi sa kanya yung lola niya. Mami, daw.
Apo. Chicken? Apo. Kunin mo. Ito kasing si Lola Dude, basta nanggaling ng bayan, lagi niyang may pasalubong sa mga apo niya. Nung tumila na nga yung ulan, tapos na rin kaming magmerienda, ay lumabas nga kami ng bahay. Sinundo ko nga sa Esang sa kapitbahay, tapos pagkakita ko ay aalis nga si mama, sabi niya isarado daw namin yung gate. Pagka ganyan si Esang, nakikipag-unahan pa yan magsarado. Paano hanggang dito na lang muna, salamat sa panonood, God bless. Bye! Thank you.